is the Uranus and the Claude. Para sa akin sumagot dito yung Aurora when it comes to them picking the Harit. Kasi may malikot sila na jungle. So ang gagawin nito is to pick off yung gold laner which is Malambot. So if itong si Harit may pang dash out, okay lang, makakabuelo siya. Pero ang sagot ng Versotime, makunat na naman, Uranus na naman, so magkukurutan na naman to sa baba. So, Edward at saka itong si Castle, no? Tamang kuro, tamang cut lang ang gagawin nito sa minion waves. At ang tunay na bakbakan dito, of course, expected mangyayari, 2-minute mark. Tapos, it's either get the gold lane, get the turtle, and then that's it. By the way, this is game number 3 ah. Tig isang puntos na ang Aurora and Versotime dito sa lower bracket finals. Medyo dito tayo magkakaalaman kasi again, this is the best of 5. So automatically, kung sino makakuha ng puntos, it will take the lead against the opponent team. But starting off the gameplay, maganda yung pinapakita ngayon ng Versatile. Ang lalim ng mga pisuan being the Harley. And even that last will work on the mid. Pero kita naman natin kung paano nakakasabay din si Light. Yung mga pasipon factor ng isang Light for this glue ay gumagana. But I think kailangan mas kumulit pa ang isang glue for the side of the Aurora kasi masyadong tama ka dun eh. Yung threat for the Uranus, yung kunat ni Kazel, ito yung iintayin natin mamaya. Oo, lalo na kapagka ganito yung hero mo. Ayoko sa RG yan, eh. Kapagka yan, yung tipong siya yung gusto niya nasasaktan yung sarili niya. O tingnan mo, kahit dalawa pa yan. Denjiro and Edward. Sabi ni Castle, okay yan, sige saktan niyo ako. Mag-iipon lang ako ng Radiant stacks para nga naman makapag-regen lang ako. Babato lang ako on the plato, tapos mapapa-atras na kayo, di ba? Magsasawa din kayong saktan ako. Yun ang gustong gawin ni Castle. Kasi he took that inspiration from game number 1 kung saan yung Arlot niya binubuli. Tapos nung game number 2, nakabuelo na siya. O ngayon, sige, subukan nyo saktan ng isang Castillo. Eto Uranus, 'di ba? Na gusto talaga niya yung sinasaktan yung sarili niya and wala siya problema doon to withstand all those damage. Magiging sandbag siya ng entire team ng Versotime. Pero here comes the Black Dragon. And ganda yung pwesto nila Denjiro dito. Hindi na nga mag-ate pa na kunin for the side of the Versatile. Pero ganda ng pasok. Mali ata lang. Atep, yung tide sa ibababa niya pa. Uy, ang gandang ikot ito ah. Tama nga, ikot sa pader at mukhang salong-salo. Hindi na nakatakas si Justinian doon and that's gonna be the first blood na pabor sa Aurora. And Aurora right now, of course, okay na sila doon with that good momentum. Getting the Harley out of that game as early as they can. Prevent ng isang Akai, no? Sinampal sa pader and then from there they capitalize on that. And hopefully, no, this could mean that Aurora is very much prepared on taking out Versotime this time. Pero Versotime parang hindi mo na mapapatalo. They're just trying to chill it out. They're trying to chill it out, but something hot is going on dito sa side ng Versatile. Maganda sana yung pasok ni AFK for that entrance ng isang Atlas and susubukan niya sana na mag-fatal link. But the moment kasi na biglang nagbaba again ng counter dito yung side ng Aurora, definitely wala siyang nakuwang point doon. Late na rin naman para makapasok do sa first turtle fight but it didn't work out. But now, one kill in favor of the side of the Aurora. Nawala na ng Harley ang isang Harit. So, magiging open ngayon ang gold plate for the turret sa side ng Claude with March over the side of the Versatile. Pero hindi niya pa rin pwedeng makuha yun kasi may presence ng glue. But dito sa may baba, ganun pa rin yung mangyayari. Papaganahin niyang ni Castle yung kulit niya being the Uranus. Mababawasan ng konti si Edward. Ito yung problemahin niya. Hindi niya pwedeng mamain agad at the early stage itong Versatile. Hindi talaga pa pwede. Yung lineup, yung draft ng Versotime, built talaga pang kulitan yan. No? Starting with the Uranus alone. So, ang gagawin nila dito is to somehow endure all those pokes, buy some time, i-punish si Edward at mukhang deadly ang mahika ng isang Justinian. Pero yung dragon natin dito, tumakas, nag-anyong butiki na lang just to be safe. Pero that prevented a near-death experience coming in from Harley. Pero yung turtle, mukhang mapapunta na naman sa kanila and this is not gonna look good for Aurora somehow kasi they have to capitalize on surviving and at the same time getting those farms up habang ang ginagawa ng Versatime, they're not letting them.
I think it's not a good trade na binigay mo yung gold plate sa isang Harley dun sa may bottom tapos pinipilit niyong i-push yung turret doon sa may top for the Harriet. Pero eto tingnan natin dahil yung tatlo yung maglalaro dito sa may mid, nahihirapan pa rin silang basagin yung turret mula sa may taas. Maganda yung presence ngayon ni March for the side of the Versatime. Babalik on the track naman yung laro dito ng Jiro being the Akai. Ayun nga lang ay masyadong basag at may mangyayari pa sa taas. At mukhang may pangyayari na, napilitan dito mag-ultimate si March 'no, sinayawan si Doming kahit pero okey na yun. Nagpakitang gilas lang sa dance move. Uy, conceal play, papunta sa may ilog, papunta sa gitna, kung saan nagtago sila sa talahiban na nasisilipin naman ng mga members ng Aurora. Dinala yung gulo sa may mid lane kung saan nagsisiatrasan yung mga membro ng Versatime, and this will give Aurora's Harit some space. Doming Kite, they need to capitalize on the push, on the gold, pero yung action na gaganap na dito, napilitan si Denjiro, nasalagin lahat ng mga damage coming in from the side of Versatime, pero as they wait for a perfect opportunity to launch an attack, wala munang hihinga, wala munang gagalaw kasi for Justinian, sige mag-away lang kayo dyan. Kasi habang hinihintay ko lang tong pagong na lumabas, it's gonna be mine alone. Madali lang kasi para sa side ng isang Harley na mag-clear talaga ng mga lanes lalo na at sobrang lawak ng pwede niya makuha dito sa mapa. But this time, 10 seconds cooldown for another set of the turtle. May paglalabanan pa ata dito sa may top lane. Hindi mababawasan dun si March. Kailangan i-clear ng side ng Rora itong dito sa may baba. Si Castle lang yung maglalaro at grabe, hindi na rin pinapansin ng Aurora yung presa si Castle kasi alam nilang masasayang lang lahat ng skills doon. And Aurora, mukhang gustong mag-first move dito sa Pagong, They wanted to get this. They wanted to get the last turtle habang pumoporma si Castle, no? Tamang wasiwas lang ng deplato niya. We can see Edward, sinasalagyan. At mukhang sabi niya, may kalalagyan ka dito sa Black Dragon form ko. Konti na lang yung buhay with a real world manipulation. Fatal links! Uy! Patungo! Palabas! Ay mukhang na-secure ni Denjiro yung Pagong. Sabay mamba out na sila. Pero itong si Verso naghaharap ng gulo. Nakita niya yung salarin. Si Yue dinidikitan niya. At magandang kurot-kurot lang habang si Doming nakakita ng buwelo. What's gonna be the next move? Castle went in, Doming, konti ang buhay, and he can go out. Light na lang talaga nagbibigay ng liwanag para sa team niya habang umaatras sila kasi yung Versatime dito hindi mapapatawad yung Aurora sa ginawa nila. Si Verso yung nawala, AFK rather for the Atlas na nawala sa side of Versatime. Nawalan din ng ultimates. Lalaroin lang ni Castle mula dito sa may gitna. Buhay pa rin si Light. And I think it's a good point na hindi pinili ni Danjiro na itama yung spin niya dun sa kalaban. But would rather kailangan niyang i-dash yun para maagaw yung turtle na napabayaan dun sa side. That's a goal play coming from the Zero. But again, yung threat na panggagalingin coming from the Versatime, masyado pang malawak. Ngayon pa lang nagsisimulang mag-spike lahat ng item and movements of Dom and Kite. Sinubukan nilang bumanda doon para sa may mid-eye bush. Pero si AFK yung nawala sa kamay ng Harriet, kulang pa yon para sabihin natin na sasapat yung resources or pera para makahabol sa item ang isang Dom and Kite. And speaking of habol, medyo ang Aurora dito dumikit na. So kailangan lang dito is kapag ka may fight, talagang papalag lang sila. Kapag ka alam nilang kaya nilang ipanalo to, and with Doming Kite getting that kill, no, it gave them a very much confident time para kahit paano makasabay sila. Hoping that this Lord is mapupunta sa pabor nila. Versatime, they're sticking up kasi alam nila na kapag nagsama-sama sila and magandang setup to mula kay AFK, makakakita sila ng magandang buwelo. Asahan mo na yung kahon mula kay Kojic, tapos nakakita tayo ng conceal play mula kay AFK, no? Nagtago lang siya sa may talahiban habang yung gitna natin dito medyo ma-action, Ooh! maliwanag, Kojic out, binilisan na lang dito ni isang Domeng, pero we can see the Yuzong try to take form. Yung Edward nagwawala, pero tingnan nyo yung mga members ng Aurora dito, gusto yatang ipanish si Castle. Oo, makunat ka, pero hindi ka mapuntirya namin. We want the Lord. We want your other members. Itong si AFK, nag-flex na lang ng muscle habang tinatrabaho na ng mga members ng Aurora. Yung Lord and Castle is just trying to get their attention. Nagpapapansin lang itong si Castle na ako ang tirahin nyo. Wag yung Lord. Pero nagdadabog na bagya. Tamang hatak lang mula kay Glue. Pero sabi din ni Castle, sige, dadalik kita sa base ko. Yung Lord ang pumunta para kay Denjiro na unahan ng retry. But can they bounce back? Nasaan ang Fatal Links? Tamang heavy spin lang mula kay Denjiro habang nagsi-X ka mo na yung mga Aurora patakas. Grabe naman yung team fight doon and Denjiro get the set of the turtle again for the side of the Aurora or the Lord rather.
Ang ganda ng pinakita doon ng Aurora. Though the first time got the same position again na binablock nila and ang laking cancer nung ginagawa na playside for that Uranus of Castle. Pero kitang-kita mo na dinededman ni Doming kahit yun. Nakikipaglaro lang sila. As much as possible, tinatry ni Castle na i-delay pero nadali pa rin for the retribution ng isang Akay. Now, the wave is still flowing dito sa may mid lane. Kiniklear pa rin para sa side ng Aurora. Sinusubukan naman na makapag-fatal link ng versus time. Pero ang magandang peso dito kasi kay Yue, 'pag nahahanap niya na makopya with the IMU, sasabayan niya as long as available yung flicker. Ngayon may ultimate si Yue, kaya niyang kopyahin again for the fatal link ni AFK. Makakabanda pa naman sila ng konti dito, pero pag-asa nila at dapat na mabasag itong top turret na 'to. Uy, binabasag na. Tamang kurot lang. Domeng is just there to help the Lord take down itong Torre, and this will leave the inhibitor na may Holy Shield pa. Pero sabi ng Aurora, open pa yung gitna. Kaya natin itong butasin. Mapipigilan kaya sila dito ng mga members ng Versatile. Nakakita na ako ng puset. Pero nandito na yung kahon. Magandang fatal links mula kay Light na mukhang mahihirapang tumakas kasi nabagsakan na siya ng langit at lupa. Nag-i-escape po na yung mga members ng Aurora. Patakas. And Domeng ang mahalaga. Safe siya. Pero sabi ni Edward, sige, gagawa ko eksena. Ito, Dragon. Hahabulin ko si Justinian pero nawala. Nakita naman siya ni Denjiro, tamang headbutt lang sa ulo. And we can see Edward trying to get their attention as well. Low ang buhay ko, pero anyong butikiya ko. Eto, pumasok na si March, nakita yung opening, pero grabe yung wasiwas nila. Dinadala ni Yue dito sa Talahiban habang si Domeng hindi makakita ng opening para makakita ng magandang target. Hindi, nakita niya si Marx. Kahit mga ultimate ka pa, kahit sayawan mo pa ako, okay lang ito pare. Pero sabi dito, ng isang verso time, it's time para makita si Domeng kasi si Castle, makunat yan. And Edward sees the opportunity. Sa Torre ka pala, kaya kitang palambutin. And that fight ended with a lot of casualties aside ng verso time, but they got the Castle. Grabe yung team fight nung dalawa 'no. Aurora try to get those resources na available para sa side nila, pero somehow yung move and at the same time pressure na binibigay ng first time, ramdam na ramdam yun ng Aurora. Fatal link yung mapo-force. Dalawa yung makukuha niya, si Edward at si Light yun. But with the help, si AFK pa yung makakakuha ng kill for the first time. Gagamitin din yung Black Dragon. Delikado ata si Edward doon. Kailangan niya mag-out. But yung trade between Dom and Kite and Justinian rather with Castle on that fight dun sa main mid. Di ata magandang point yun kasi yung dalawang damage dealer na panggagalingan for the Aurora and the first time sila yung nagpapalitan ng yaman ngayon. Uy, speaking of palitan mukhang makukuha na ba ng verso time yung Lord na ito, pangalawang Lord on this game, 12-minute mark. Nakamantay na dito si Denjiro. Nag-iintay lang siya ng mga motibo mula dito sa verso time, no? Pero nagpakita ng motibo si Castle. Sinilip lang ang mga talahiban. Mukhang nagtagpo pa yata sila ni Denjiro dito and mukhang na-alerto yung tropa ng verso time. Nandoon si Justinian, muntik na mag-regroup mula kay Castle pero AFK is looking for that ultimate. Nasa ng Fatal Links, maganda to. Tatlo at tatamaan pero napalutang lang siya ng bagya. Denjiro can found an opening pero that's a good setup. Magandang heavy spin din palayo dito sa real world manipulation pero this gives Harley an opening and this time around Aurora is trying to fight back. Light somehow hinahabol ngayon dito ni March pero grabe yung mga bira, grabe yung mga barel. Yue somehow punishes them off pero Castle napakakunat niyan. Justinian na try to back off his feet. Castle nagpapakakunat yan pero napilitan siya mag-ultimate dito para habulin lang si Yue na konti ang buhay. Deadly magic sa mukha. Denjiro now try to run. Nakapag-headbutt na sa palayo pero etong sila Rora kailangan din mag-ingat dahil dalawa na lang sila ni Denjiro and this is not gonna look good. Versatile maybe having this Lord. Masyadong malalim yung inattempt doon ni Yue, tinatry na mahabol yung kill, parang wala si Justinian the jungler of the side of the versus time. But 3-2 ang naging trade. AFK in March yung nawala sa mapa. Ang kapalit nun, buhay nila Yue, Light, and Edward, and Denjiro and Doming Kite yung lumalaban doon. Ang nung damage na pinanggagalingan ng Harriet, lalo na pag nandyan na yung Zaman Force. Pero kita naman natin dito kanina, as long as magiging open yung fight doon sa may side, si Yue na nakakuha ng kill, nawatanggal nila yung isang Claude, pinilit pa na habulin ni Yue. As you can see for this Valentina doon sa may top lane, sinusubukan niya, nag-flicker pa nga para madali yung kill, but hindi enough yun dahil si Castle yung nasa likod na suporta, the backbone of the side of the Versatile, and this time 14-minute mark, the Lord is present, second Lord of the gameplay, still all the minions and the creeps are pushing through sa mga lanes natin, tinatay na makapag-clear dito ng Rora, pero tingnan natin kung sino nga ba makakahanap ng pesto para sa dalawa. Nag-aambahan lang sila dito Second Lord hindi pa rin bumabagsak.
Magbibigay na ng motibo dito yung mga Mercentime, pero grabe rin ang kurot. Yung Lord dito, kalahati na buhay. Aurora, now trying to get into the pit. Broken walls yung mapa natin, kaya may access sila sa likod. And we can see the ultimate coming in from them coming in Versatime. Oh my goodness, eto na yung pagpasok, AFK. Hindi na siya nakaporma pa, and we can see Edward na nalusaw sa harapan ng isang Kojic, pero nakuha naman ng Aurora yung pakay nila, which is yung Lord. Naging alay lang si Edward, pero we can see Castle dito. Binubunutan ng uban ng mga members ng Aurora. Grabe si Light, di ba? Apat na yon para lang mapigil yung isang kunat ng isang castle, and that's a 3-member down for the side of Versatime. Di ba? Kahit nandilim yung paningin ko, buti nakahabol ako. Nawala Nag-delay yung... yung Oo eh. nagdilim yung paningin ni VSG, pero maliwanag ngayon ang laro for the side of the Aurora PH. Now the Lord is marching to sa may top. Apat yung nawala sa side of Versatime. Hindi magandang point to. Si Doming Kite ngayon, nasa kamay niya ang bola para sa side ng Aurora. Masakit na ang Harit, Vince G. And even the Versatime, alam nila yung threat. Kanina, minamama-mama na Justinian, being the Harley ang isang Harit. Una siyang nakakuha ng kill during the early stage. Pero ngayon na complete at set up na yung item, Vitalik ka force sa may top, makukuha lang si Light, pero okay lang yun para sa side ng Aurora. Okay lang yon dahil wala naman naging casualty. Konti na lang ang buhay ng inhibitor sa top lane, and this will be an opening para sa Aurora. Aurora will be trying to bounce back. Hayaan lang nila yung minion wave na umagos dito sa mid lane, at i-clear lang naman to ng Versatime. They still have the top lane. Yung top lane dito medyo malinis pa at konting kurot, konting tulak, pwedeng itulak yung inhibitor sa top lane ng side ng Versatime. And if they lose that, that means exposed na yung Crystal. Baba naman, tayo mag-focus. Meron dito minion wave sa may bandang baba, pero marami pa rin ng minion wave ng bandang Aurora. Pero ayun, nakita natin yung dragon na sinamon. At naghahamon na nga si Edward. Sabi ni Edward dito, kailangan ko lang muna mag-catch up with tropa. Hindi muna ako papalag, bossing. Wala masyadong mainit dito. Chill lang tayo. Aurora still have the lead in terms of gold. Kaya Aurora is just playing it safe. They need to play it safe dahil again may threat pa rin na pinanggagalingan for the Versatile. Yes, masakit si Doming Kite, but the potential of Castle being the Uranus and kayang mag-turn down pa yung Justinian for the pick-up fights with that Harley, yung Deadly Magic gumagana pa rin naman. So kailangan ikalma ng Aurora yung sarili nila. Ganito na naman yung gagawin nila. Kailangan mag-clear ng Aurora, at kung may time na sumabay sila during the clash fight, gagawin nila. But again, kailangan may makuha muna na isa. Ang nakukuha lang kasi dito for the side is this March, for the side of the Versatime. Kasi yung Claude, medyo squishy pa siya right at the moment. Hindi pa ganun ka full and pack yung yaman ng isang Claude, and especially on the items. But we can see right now na konti lang yung kalamangan for the side of the Aurora. 2k lead gold and 2 kills rather yung kalamangan nila para sa Versatime. Nako, para sabi dito ng Versatime, ito na, para pumalag na tayo, it's time. Pero hindi makapitan ng isang AFK, ang isang Doming Kite na naglatag ng espada. Dumidikit na siya dito, tamang bira-bira lang. Castle ang gustong lumapit. Nabawasan lang dito si Komen, pero we can see Kite, nakita niya yung pakay. March is now down. Castle, nakita ng tatlo, pero may dalawa pa na umeksena sa may bandang gitna, nakatuhan. And we can see Edward getting that ultimate up and running para madikitan niya ang isang Eve ni Kojic, at mukhang nagiging confident na ang Aurora dahil 5 silang nagsasama-sama dito sa top lane with the minions just to open up an inhibitor. Dalawa na lang nakadepensa, and hindi nila pwedeng isakripisyo yung buhay nila. And we can see AFK gonna try to make the combo, pero ito si Justinian nabura na lang sa mapa with AFK. Ooh. Nakatalong pa ng bahagya, pero dead on the rival, and we can see that